Hi, I'm Mario Labad and welcome to Click Celebrity Corner, where beautiful people meet and share their thoughts because every story inspires and every inspiring story must be shared. Tonight, our guest is a familiar face on TV and on various social media platforms. His voice has resonated to thousands of Chinita girls around the world, and his popular song has been listened by millions of music lovers on various music apps. The music video of that particular song has been seen by millions of viewers around the globe, including a TikTok dance challenge. A DJ and host of All-in-One on One FM radio, friends, please welcome the man behind the huge success of the hit song Chinita Girl, Mr. Angelo Cialcita, popularly known as Lil Vince. Hi, Sir Angelo. Welcome to our show. Hello po. And Nice thank to meet you very pleasure. much for accommodating our request. It's my pleasure. So, kumusta na si Chinita Girl? It's a good question kagad. Okay lang po, okay. Masaya at medyo ninenervyos ako ngayon kasi siyempre veterano kasama ko ngayon. Anyway, Ange, curious lang ako. What inspired you to choose the stage name Lil Vince? Wow. Paano naging special ba sa'yo? May meaning ba yung two words na yun? Yes, sobra. Na-build yan dahil kay Atrius Teodoro. Nandun kami sa parang tattoo shop. And then may parang beat doon na pinapatugtog lang. Tapos nagpi-freestyle sila doon ng mga artists. And then nakikinig lang ako kasi parang nahihiya pa ako dati. Kasi nga yung outfit ko mukhang hindi naman pang hip-hop. Okay. Kasi yung mga hip-hop So, yan, hip-hop mga ka loose. talaga nagsimula? Yeah. Hip-hop ko talaga. Underground. At what age? 7 years old. Wow! Nagpi-freestyle na po ako niya. Okay. So, punta muna tayo doon. Bakit naging Lil Vince? Ang ganda niyan eh. Kasi, nagpi-freestyle doon yung mga sikat ng artist na kasama namin. Habang tinatatuan niya, ako nag-observe lang. And then, sabi parang, turn mo na. Ikaw na. Mag-freestyle ka na. Biglang bumanat ako ng freestyle. Okay. Kung ano yung mga nakikita ko, ano yung itsura nila. Impromptu yun. Impromptu. Wala akong sulat. Biglang, nagulat sila na, wow bro, marunong ka pala mag-rap. Parang si Lil Dicky. Ganun po yung ano. Parang si Lil Dicky. Get the Lil. Yeah. Tapos sabi ko, Lil Dicky? Yung sikat ng artist sa ibang bansa. Yung kakulit. Alam mo na yun at age of 7? Ay, hindi pa. Parang na-build ang name ni Lil Vince. I think 16 years old. Okay. 16 years old, 17, ganun. College ka na noon. Yeah, ganun na po. Ganun na po yung ano ko. Tapos, sabi ko, Lil Dicky, Lil Vince, uy, pwede Sabi niya, di ba Vince ka? O Vince ka? Sige, gawin natin Lil Vince. Sabi ko, paano yun? Lil Vince, isang Y lang. Gusto ko dalawang Y. Kasi gusto ko yung meaning niya, yung dalawang Y, yayaman. Okay. Mayaman ka na. Gusto ko yung yaman. Parang ganun yun. Parang ano lang, law of attraction. Okay. Kasi doon na nag-start. Na parang yung name ng, nagbigay ng name sa akin yun, ng tao na yun, si Atrius. Dinire-diretso mo na. Pero during that time, wala pang Chinita Girl. Wala pa pong Chinita Girl. Well, you were, ano yun, puro jam-jam ka lang muna. Parang sa mga friends. Yes po. Kasi 7 years old nga po ako, balik tayo, 7 years old nga po ako, nag-freestyle ako. Kung saan man, pupunta ako sa ganitong street ng lugar namin, sa Makati. Makikipag-freestyle ako doon. When you say freestyle, it means? Impromptu po siya eh. Kung ano yung nakikita mo, suot mo, itsura. So there's really a group of kids na talagang nag-rap na rin po sila. Mga hip-hop groups? Talaga? Nag-rap na po talaga. Isa po ang Makati sa maraming mga hip-hop artists na nag-blow up. So, at ikaw, isa ka doon. Sa mga produkto noon. Siguro po, ako lang nandito lang sa gitna. Okay. Anyway, Chinita Girl was released 2020. 2020 po. Sa mga music platforms lang. Yes po. Why not look for mainstream? Kasi tulad nga po ng sinabi ko, parang wala talaga akong idea na mararating ko po. Hanggang ngayon, parang panaginip lang eh. Ang nangyari po talaga niyan, nasa PTV4 po ako niyan. As a what?
Guest. Ah, okay. Ba't ka nag-guest ka na? Parang in-invite lang po ako na, okay ka lang ba? Na-invite kita ganito, rapper ka, ganito. Ah, okay. Sa isang segment pero wala ng pang morning Chinita show. Girl, Wala. yun, wala pa. May Chinita Girl na po yun, pero hindi pa po siya nare-release. Ah, okay. And then? Sabi niya, meron ka bang song dyan na unreleased? Meron po akong unreleased song eh. Try ko pong kantahin dito. Sige, kanta. Kanta po ako doon. Kanta. May nanonood po na isang road manager. Okay. Natatanda ako si Sam Salva. Oh, okay. Sabi niya, parang, ipakilala kita kay Vinny Saturno. And then, yung pinakilala niya, sabi ko, Vinny Saturno. May record label si Vinny. Yes, opo, VSMC. Shout out to VSMC. Sabi niya, ipasok natin doon. Okay. Under ng VSMC yung music. Sabi ko, sige po, tatry natin. Wala pa akong idea po talaga sa industry na gano'n eh. Parang, from so you signed a streets contract lang. under Vinny Saturno? Doon sa music po. Oh, okay. Doon po so it was released by Vinny Saturno. Vinny Saturno's Yes record po. label? Doon po sa record label. Chinita Girl? Yes po. Pero sino ang nag-release So, sa Spotify? Kami na po. Under Believe Music po siya. Pumayag Kumbaga, siya? ang third party po is Believe Music. Yes po. Talaga? Parang kinontract po kami ni Believe Music about po dun sa kanta. Ang layo po na nirating ni Believe Chinita. Music is owned by? Distributor po siya. Company ng ibang bansa po. Saan kayo nakita naman ng Believe Music? Ang nangyari mo kasi, ang ganda ng story eh. Oh, okay. Hindi po namin malaman ni Tatay Bini kung kanino po kami maikipag-deal. Deal saan? Viva Music. Viva. Warner. You presented sa lahat? Sila po nag-i-email sa amin. Okay. Ganun po. Kaya nakakatuwa lang lang po. effect ng song. Ganun po yung effect ng song. Tapos? Kumbaga, ini-email po kami. Tapos sabi ko nga, Tatay Bini, sino kakausapin natin dito? Anong deal neto? Anong deal neto? Tapos lagi lang po ako nagdadasal eh. Yan po kasi ang ginaugalian ko eh. Everything happens for a reason. Okay. And kung ano man ang puntahan mo o mangyari sa'yo, siguro yan ang will talaga ni God sa'yo. Kung makancel yan, edi hindi yan yung para sa'yo. Not wait. for you, yes. Wait. So, hindi nag-go dito kay Viva. Hindi nag-go kay Warner. What do you mean hindi nag-go? Hindi kayo pumirma? Hindi kami pumirma. Hindi kayo nakasundo? Tay, wag tayo dyan, tay. Wag, ganito. Kanina tayo, Warner. Try natin yung meeting Warner. Meeting kami Warner, lahat ng mga big boss ng Sony, Warner. need to try. Parang Sony, hindi rin kami go. And then? So, ang pinakala, si Believe Music, na ganito yung offer namin. Distributor company kami ng mga song. Ganito ang offer namin. Based in Europe. Really? Yeah. Tapos? Parang nakaka-relate sa music mo, na Tagalog. I don't know. And then? Dito na, sabi namin, paano ba offer niya yan? Paano yung deal? Anong deal? Maganda po yung naging deal na create ka ng music na ganito. Parang 10 music in a year, ganito, lalabas natin yan. Production, sagot nila, ganito. What year was this? What year was that? I think 2020 na to eh. 2020 rin? Paglabas ng song? Pagputok, dire-diretso na po eh. Talaga? Ang tawag nga po ni So, nakailang songs ka na distribute ng Believe Music? Ngayon po, madami-dami na po. Talaga? Yes, exclusive ka sa kanila? Exclusive po. Paano naman napunta music sa Spotify? Dahil din po sa kanila. Sila lang nagkuhan doon. Ito na po. Okay, go. Continue. Sumabog po yung song ng Chinita. Ang tawag po dyan ni Tatay Vini, ano pa to, parang monster hit. Okay. Sabi niya, lumabas na yung monster hit. Ganun. Parang jump pack to. Panalo. Ganun. Okay, Kasi pandemic po yun eh. Kaya nga. Tao nakikinig sa lahat, di ba? Parang swerte lang po, no? Blessing in disguise na nangyari. Ngayon po, si Believe, nakipag-usap, na ipag-deal na ganito yung offer namin in a year, ganito, exclusive, yung ganitong song ng Chinita, and then gagawa ka sa amin ng mga ganitong track, and then yun na po, dire-diretso na. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon po. Talaga. So you're earning millions na. But you composed the song? Yes po. So sa'yo ang royalty? Meron po ako, and then dun po sa paghawak nila dun po, kasi parang nire-release po kasi yun sa VSMC. So may percentage po So sila. anong kita ng Believe Me? Si Believe naman po, bago pumunta sa amin yung money na na-earn namin, may 30% na po siya doon. Pero grabe po talaga. Okay po si Believe kasi siya po yung nag-distribute sa lahat ng platforms. Lahat.
Yes, Spotify. Siyempre, worldwide yan. Siya na po yung parang nagko-collect ng earnings na, ng money namin. Nakinita namin dun sa song. And then, so, tatlo lang kayo, Believe, ikaw at Believe, Vinny. Vinny ako. Wow! Anyway, now, I've read ang backstory ng Chinita Girl was kwento ng friend mo. Right? Tama. At nagkatuluyan din sila. Yes po. Oo. Pero ikaw ba, nagkaroon ka ba ng crush na sa Chinita Girl? Ako po, hindi kasi ako talaga mahilig sa Chinita eh. Kumbaga nakukukitan po ako sa Chinita eh. Kasi kapag ngumingiti, di ba, parang wala na pong mata. Pero hindi po talaga ako nagkagusto eh. So, paano mo nakumpleto ang kanta? Dapat ma-inspire ka, di ba? Maraming factor po kung bakit ko siya nabuo. Okay. Unang-una pong rason, yung friend ko na napaka-torpe. And then, yung pangalawa po doon, yung music, habang na naglalakad ako, minarinig po akong tunog. Okay. Kasi po yung, parang may weird para sa aming mga artist na pag minarinig ka, parang, ay, ang ganda yun, sulat ko na to. Ganun po yung nangyari sa akin, na parang minarinig lang po ako na tunog. Hindi ko nga po alam kung yung pasok mga suki, parang ganun nga po yung narinig kong tunog yun. Hindi ko na po pinakawalan sa uda ko. Sinulat ko na po. Yung naging dahilan po yun, yung kaibigan ko na Chinita, doon ko po nakuha yung Chinita. So wala siyang, your friend, wala siyang contribution sa wala lyrics? Pong lyrics. Wala po. Ako po lahat. Yung Chinita po, yung girl based yun. Based sa kanyang kwento. Based sa kanyang kwento, yung Chinita na sabi ko, torpe ka sa Chinita, bakit gawin kong kanta? Yung parang sa yung tingin pa lang ako natutunaw na. Alam ba niya? Ng friend mo? You wrote this for him? Yung nasulat ko na po siya, natapos na, brother, parinig mo sa kanya. Ngayon, sabi niya, hindi ko naman kayang kantahin to, hindi tuturo ko sa'yo, parinig ko sa kanya. Ganito, ngayon, sabi niya, may sinulat yung friend ko, pero para sa ito, kwento natin. Magkaibigan pala sila. Kaming dalawa. Kayo, pero yung girl? Yung classmate niya. Classmate niya. So, when the song was released, hindi sila pa na sila? Hindi pa nare-release. Sila na? Nag-click na. Because pinarinig niya? Yes. Akala niya sila nag-compose. And then, hinagin sila na, umalis na sila ng bansa, ng PH, kasi pandemic po. Bago mag-pandemic, parang maganda na yung relationship nila. Relationship nila. Graduate na sila. Yes. Pag out nila dito sa PH, naka-ano na sila doon, nag-blow up yan. So, anong reaction nila? Nagulat po. Kasi unang-una ko pong binanggit yun sa Itbulaga eh. Nasa Itbulaga po, nag-guest po ng Bawal Judgmental. Doon ko po unang kunento yun na about po yun doon sa napaka-torpe kong kaibigan. But you didn't mention the names of the people involved? Ayaw po nila eh. Sabi nila, next time na lang, lalabas kami dyan, sabi. Tapos? Tapos yun po, sabi ko, nakakatuwa lang dahil ang daming nangyari. Naging kayo. Naging masaya kayo. And ako naman, naging masaya din ako sa song. And maraming tao natulungan dahil dun sa song. At sumikat kasi because of the song. Diba? How long did you compose the Chinita Girl? 3 days po. 3 days? Walang tulugan yun? Ano yun? Dire-diretso? Naglakad ako. Tapos ko na po siya ng 1 day. Talaga? Tapos? Tapos ko na po talaga siya. Habang naglalakad ako sa Pedro Hill hanggang Santa Ana. Tapos ko na po siya. Tapos po may mga... Santa Ana? From Makati na po ng Santa Ana? Santa Ana. Nakatira po kami dati niya sa Santa Ana. Okay. Pero, nang makompose mo na ito, diretso siya na-release online? Hindi pa po agad. So lumabas siya locally? Paano yan? Bago nag-Spotify, na-release na sa iba? Wala pa po. So Spotify talaga siya? YouTube lang po pala. Sa YouTube? Buti pumayag ang Believe Me na nilabas niya sa YouTube. Parang kinontract na po nila na kami na bahala dito. Ayusin namin. For how long? Yung pag-air mo sa YouTube, pinick up nila agad? Siguro po mga 3 months, 4 months. Kasi nag-guest ka na? Nakikita ka nila sa mga guests mo? Yung nag-boom na po, doon na po sila lumapit. Doon na po nila yung... Hindi mo naisipan na mas maganda kung na-release ng any mainstream record label sa atin? Kasi may ingatan ang song, mapopromote ka sa ng artist.
na-post po siya kay Sir Vinny kasi VSMC Records po siya and then kay Believe na po siya na yung distributor company na po. Ganun po yung nangyari. Pero the artist na ikaw, hindi ka masyadong nagbigyan ng hindi po ako nabigyan natin. So, yung song lang talaga. Tsaka pandemic po talaga. Walang gig. Walang gig. So, yung music lang po talaga, yung revenue lang ng music yung pumasok. Pero, after that, ilang songs agad ang na-compose mo? Bago pa po lang si Chinita Girl, marami na eh. Meron na po kami collab Chinita Girl was it your first composition? Hindi po. Panakip Butas po talaga yung unang. Anong una-una mong na-compose? Panakip Butas po. Sample nga na, Butas? Ang hirap naman, yatang pakawalan ng naramdaman, kahit na ang puso ko'y parang, nakalimutan na! Paano ka tagal na sobra! Paano ka naka-interest sa rap music? Nagka-interest ako dahil sa kakapanood ko kay Kuya Andrew eh. So yun ang naging influence mo, yes. Andrew E. Tsaka hindi lang po doon. Kung babanggitin ko lang po ng isang tao, si Kuya Andrew. Okay. Pero may mga local artist din po ako na sinundan din, na hindi sila sumikat man, pero ang dahil ko nakuha sa kanila. Like? Style, the way na pagsusulat. Kasi ang hip hop para sa akin, ang music, ang paggawa ng music, hindi ka lang dapat tumingin doon sa mainstream eh. Kumbaga may makukuha rin sa underground eh. Na wow, ang galing pala nito, hindi lang nabibigyan ng break. Pero mga rap artists, nagka-underground, very constant, mainstream ang rap artist, di ba? Yes po. Kasi po parang, para lang sa akin. Okay. Kasi syempre baka tayo. Para sa akin kasi parang nagkaroon siya, although na, iisa po yan, hip-hop, but may mga kanya-kanyang target siya eh. Underground ako. Underground ako na parang ang atake ko naman is hindi pa pwede yung mga rap ko pang mainstream kasi anti-ganito ako. May political yes. Opo. It depends po kasi talaga. Okay. So, hindi sila napupunta sa mainstream agad-agad kasi nga, yung attack ng music nila is pang underground. Hindi pa pwede kagad na panlantaran. Okay. Oh, yeah. I got it. Okay. Explicit. It depends. Minsan dun sa song talaga na ginagawa po nila. Meron naman po na tinatawag naming underground na yung scene ng underground hindi na pupunta sa mainstream. Parang ang underground kasi kung kami lang mga hip-hop artists, sumusuporta lang doon. Kami lang talaga. Parang pero hindi nyo inisip, pag yung underground ka, hindi nyo ba inisip ang monetary value that time? Hindi kagad po eh. Parang kasi kahit po to sa ibang artist na mga nakausap ko, kasi galing po talaga ako sa underground. Parang trip lang to. Hilig lang natin to. Trip lang. Opo. Sa salitan trip, hanggang sa naging hilig, okay. Hanggang sa hilig, naging negosyo. Negosyo. Naging business na po siya. Yun na po yun. Yeah, I've read. You did a collaboration with Willie. Yes po. Yeah. Ano yung ikaw na nga, na may rap version. Anong version nga? Yung positive po ito kasi parang ang kwento muna niyan. Si Kuya Will, sinasabi na ikaw na nga, kahit sinasaktan mo na ako. You composed the song? Yung rap. The rap version. Rap version. Okay. Pero yung chorus po niyon, si Kuya Will, na ikaw na nga. Yung positive si Kuya Will na ikaw na nga, nang hinahanap ng aking puso. Pero yung sa akin naman, ang atake na parang, ang sakit sa akin na nagkakalayo na tayo. Hindi mo ako matanggap, bakit may iba ka na, parang ganun. Pero ikaw pa rin ang sinisigaw ng puso ko. Ganun po yung na-approve agad ni Kuya Will. Yes po, pinacheck kay Sir Vinny sa turno, and then kay Kuya Will, and then yun na po. May royalty ka rin doon? Meron din po. Talaga? So, after Kuya, ilang artist pa ang nakipag-collab ka? Or you have composed songs? Nagko-compose din po ako ng song sa ibang artist. Like? Sino ba? Marami na po eh. Yung iba ayaw po magpabanggit eh. Duration mo, nababayaran sa composition? Meron po kaming agreement kasi parang it depends po dun sa artist. Siyempre may mga artist po na parang ayaw po nila muna. Kung mag-hit? Pag nag-hit po, meron po ako dun. Kasi may agreement po yun. Kumbaga yung sa posting lang po ng YouTube, wala po ako dun. But sa papel po, meron po talaga. Ganun pala yan. Kahit din po ako, minsan, tingin ko po kasi minsan may swerte ako may mga naniniwala ako sa swerte na minsan kahit hindi ko muna lagyan ng pangalan ko na as a songwriter.
kahit wala muna, basta song lang po, pinost niya doon. Okay lang sa'yo? Okay lang muna sa akin yun. But may papel naman po yun, may agreement. So among your other compositions, sino ang pwede mong ipalit sa Chinita Girl? Para sa akin, mahirap sagutin yan eh. Kasi wala pa talaga akong naiisip kung sino ang papalit kay Chinita Girl. Hindi naman parang hindi ka parang one-hit wonder ba? Ganun ba yun? Hindi naman po. But naniniwala kasi ako, kada nagsusulat ako ng kanta, hindi siya kagad sasabog eh. Hindi kagad siya matatanggap ng tao eh. Parang ang lagi kong sinasabi sa pagsusulat ko, after 3 years, magbubunga ka. Parang bulaklak ka na mamumukad ka. But Chinita Girl took you how many months lang, di ba? 3 days ko po siyang sinulat, pero matagal po siya bago namukadkad. All the way. Hindi po siya instant. Kasi yung nag-guest ka as a rapper, hindi pa matagal na yun. Yung Chinita Girl yun, nakatambak na pala yun. Nakatambak na po yun. Hindi. May iba kang mga na-publish. Ang ganda nga po nito eh. Hindi ko gusto po si Chinita Girl ilabas. Ang gusto ko pong song talaga na ilabas si Iba-Iba. Sample. Iba-iba ang gusto mo. Iba-iba. Di naman pala ako. Parang ini, mini, mini mo. Di naman pala ako. Parang ganun. Parang mumble rock lang. Bakit yun ang gusto mo? Parang kasi naniniwala ako na maraming tao na paiba-iba yung gusto eh. Okay. Parang, bakit ayaw mo ko piliin? Parang ganun yung nasa isip ko yun. Kasi parang, ako din, yung panahon na yun, nandun ako sa sitwasyon na, ba't ayaw mo ko piliin? Meron ba? Ayaw niya. Ayaw niya ako piliin. Ngayon ba nagsisi siya? Nagsisisi. Tapos, so, yun ang gusto mo sanang i-release, still unreleased hanggang ngayon. Unreleased pa rin po siya. Unreleased pa rin po siya. Bakit? Ang dami ko nga po unreleased music. Believe me, can distribute all your songs. Naglalabas po ako ng mga song I Believe, pero yung mga nakatambak ko pa po, ang dami pa. Talaga? Opo. Sabi ko nga po sa'yo, parang pag nagre-release ako, ang dami nagtatanong sa akin, bro, hindi ka ba nape-pressure na may Chinita Girl na, tapos wala nang sumunod? Okay, exactly. Sabi ko, 3 hindi. years na. Kasi nilalabas ko yung mga masaya ako na nilabas ko siya. Pero hindi na alam ng mga tao na sa ikaw nag-compose. Alam ng mga tao? Yung iba po, yung iba hindi talaga. But ako po, sabi ko nga po sa inyo, yung unang-una nag-blow up si Chinita Girl. Nasa grocery store ako. Ang saya ko na po na napapakinggan ko lang siya. Na yung tao kinakanta po doon eh. Na kahit hindi ako yung kilala. Yes. Kaya nga eh. Masaya na po ako doon eh. Hindi yung irony eh. Kasi di ba, sikat na sikat ang kanta mo, but ikaw hindi ka kilala ng mga tao. Parang, how do you feel about it? Masaya po sobra. Talaga? Bakit? Parang... Di ba dapat the song and the singer mas, di ba? Isa lang po ang dahilan ko. Mas nakikita ko kung sino yung totoo sa hindi. Why? Kapag pinutugtog yung song, nakikita mo na agad yung reaction ng tao eh. Okay. Kasi one time... Happy ka na doon? Yes po. Nakita ko yun na nasa isang store. Pero yung acknowledgement, di ba dapat as a composer, ma-acknowledge ka? Na-acknowledge naman po kahit papaano. But siguro, sana, mas makilala pa ng mas marami na tao. Exactly, kaya nga. Diba? For me, yun magiging advantage if you have a mainstream recording label company to help you promote not only your song, but you as the artist. Hindi mo naisip yun? Naisip ko din po. Pero sabi ko nga po sa sarili ko, masaya na ako na, tulad nga po nang ini-explain ko kanina, nasa isang store ako. Nakikita ko ano talaga yung tunay na reaction. Kasi kapag kilala ka po, kapag tinutugtog yung kanta mo, para sasabihin niya, wow, ang ganda niyan. Ang ganda niyan. Pero alam mo naman sa sarili mo na, hindi naman pala maganda to eh. Nandyan lang yung artist, pa-picture nga ako sa'yo. Pero sa radio ba, piniplay na to palagi? Ito nga po kinakagalit ng nanay ko. Nasa radio daw ako, ba't ayaw ko patugtugin ng patugtugin? Pero pinapatugtog ko po. O sa station mo? Hindi ko po masyado pinubugbog eh. Pero pinatugtog po ito. Nag-number 1 po ako sa mga iba-ibang stasyon po. Minimension naman ang name mo? Opo, Lil Vinci. Na-interview rin po ako sa iba't ibang stasyon. That's good. Diba? Kasi dapat lang ma-acknowledge ka. Kasi diba, without you, there's no Chinita Girl. Yes po. Diba? Siguro sa pag-gig lang po nagkulang sa ngayon na mas marami pang gig. Tapos, did you expect na it will be this big? Hanggang ngayon po, hindi pa rin po. Sabi ko nga po lagi sa mga interview, parang panaginip lang po ito. Sabi ko nga po, nag-umpisa sa trip, naging hilig, hanggang sa naging business na. Bakit kaya nag-hit ang Chinita Girl? Dahil siguro, ako para sa akin, dahil
Dahil dun sa sulat na ginawa ko na yan, tingin ko, kinagat ng tao dyan, yung ano nakaka-relate sila dun sa hilig nilang tao. Hindi naman lahat gusto, sabi mo nga, ikaw ayaw ng chinita. Yes, but maraming lalaki ang nagkakagusto sa chinita. Kahit ako, ayaw ko niyang girlfriend na chinita, but nakukyutan ako sa chinita. And isa pa yon ang naging factor niya, siguro yung panahon ng pandemic, mas nabigyan nila ng pansin yung song. At mga song sa radio, di ba? Yes po. Ng song. Ano mas madaling gawin? A rap song or a ballad or love song? Para po sa akin, pag ako po, ballad po talaga. Yung mga ballad, R&B, kaya mas ko po. madali? Opo, kasi dami ko na po mga babaeng sinulatan na na singer po sila. Nagagawa. Akala ko sinulatan as maniligaw. Hindi po. Artist po sila na naglalabas po sila ng mga kanta. Like? Yun po. Mas may advantage, napag-usapan natin earlier na mas may advantage sa'yo to release through music apps kasi diretso ang kita, di ba? Oo. Paano na yung mga artist na dadaan pa sa composer? Kasi you compose your own song Yun po. Good for you. Paano yung mga kuan? It depends po kasi sa deal nila Pero kadalasan po kasi nagiging deal po dyan. Yung kinikita po ni revenue ng song, kay composer po yun. Kaya nga, paano ng artist? Artist, kumikita po sila kapag nag-hit yung song, gig. Is it fair? Kasi po ako nagbibigay pa rin ako ng konting porsyento. Kasi sabi nga na iba, ba't ka nagbibigay? Artist pa rin yan Kumbaga may factor na mabigyan niya ng justice yung sulat mo. Exactly. Kahit naman ang ganda ng sulat mo, kung hindi bagay dun sa artist na yun, hindi niya nadala yung song na yun, wala lang din. Pero tingin ko naman po may mga ibang composer din na nagbibigay ng porsyento, percentage pagdating sa kanta na mag-hit. Hindi ko lang po alam kung ilan, magkano, gano'n po. One-time payment. May mga one-time payment po okay. Na pag nag-hit po, bibigyan na lang nila ng ano. But is this practice good for the industry? It's a good question. Wow, ang hirap sagutin Di ko masabi kung lahat ginagawa na yung ganyan. Kasi ang dami pa rin mga artist na naloloko. Marami pa rin artist na take advantage. Exactly. I've heard a lot. Diba? Ang dami pa rin po Siguro hindi pa rin talaga totally napapractice yung magkaroon ng mas maayos na pag-uusap. Pagdating sa ganyan. Kasi anong nangyayari, marami pa rin artist na nag-hit bigla sila, naloko sila. Wala sila na pakinabangan. And marami rin naman na artist na may composer na, paano ko masasabi, nagamit, na nabigyan kasi pwede ka sabi nga, gawa tayo ng demo song, demo to, di ba? May mga ganun lang Tapos yung pala, i-release lang pala, di ba? Pwede rin na, gawa, nakita kita ng potential, mukhang okay itong song na to, kantayin mo, biglang nag-hit, lahat nakita sa akin na lang. Ganun Tapos ang palit na lang yung sasabihin ng composer na, nabigyan kita ng pangalan dahil dyan sa song. Di ba, may mga ganun po So, tingin ko hindi pa rin siya talaga totally fair yung industry. Pagdating sa music kasi marami pa naloloko. But naniniwala pa rin ako na marami na rin na mga record label, manager na inaayos na nila yung sistema. Pagdating dyan. Like for the royalty lang, di ba? Opo. And nagpapasalamat lang din ako kasi natuto kagad ako. In terms of royalty. Katulong ko yung mom ko. Siya yung advisor ko. Paano ba? Ba't may katulong ng mom mo? Bakit? Yung mom ko po kasi grabing grabe siyang mausisa. Into business po talaga siya. Talaga? Anak, paano yung ganito? Ganito gawin mo. Ganito ka makipag-usap. Ganito yung deal natin. And lahat po kasi ng bagay na ginagawa ko, kinokonsult ko muna sa mom ko. At sa sister ko, sa brother ko. Kasi naniniwala ako na... kasi you're the youngest. Yes. Hindi magiging tama ang isang desisyon na isa lang ang... Wala kang kinonsulta. Mas maganda yung marami kang kinonsulta and then maraming suggestion and nasa sa'yo na yan kung sino susundin mo. Yun po yun. Now, as an artist, Ange, what sets you apart from other rap artists in the industry? Para sa akin, bilang artist, hindi lang po kasi ako bilang isang songwriter lang.
Para sa akin, napaka-flexible kong tao. Pwede siguro ako kung kahit saan. Pwede ako maging radio DJ, director. Kasi hindi ko po tinignan lang na dapat mag-settle lang ako sa rap music. Dito sa songwriting lang. Ako po, parang lahat ng opportunity na pwede kong pasukin, papasukin ko na po. Dahil naniniwala ako na lahat naman ng to, pansamantala lang eh. Okay. And kasi yung iba kasing artist, parang nag-settle na lang sila na, okay, kumita na ako, sikat na ako, okay na ako dito. Siguro yun po yung malaking pinagkaiba ko sa kanila. Okay. Na, Maybe because you're young. Tingin, siguro po. May drive ka, you know, to pursue other things. Now, pag nagko-compose ka, Ange, ba, do you follow certain routines or rituals to help you get into the mood of writing? Ayan, maganda yan. Ako po, pag nagsusulat ako, nagpapatugtog muna ako ng beat lang. Tapos parang nag-yoga ako. Talaga? Ganun, tahimik lang, malamig lang. Tapos nagsisindi ako minsan ng kandila. Scented candles. Scented candle. O kaya, umaga o gabi? minsan, anytime eh. Anytime. Kung ano, kailan ako biglang, uy, ang ganda nito, pwede kong gawin to, sige, go. O kaya minsan, magsisimba sa bahay na nyo lang o you go somewhere? Sa bahay lang. Okay. Mas na-distract po kasi ako dun sa iba-ibang lugar. Nakakarinig ako ng, dun ko binubuo sa ibang lugar, but yung finishing talaga sa bahay po eh. Iba pa rin po yung nagagawa ko talaga sa bahay. Ayun, simbahan. Minsan, pupunta muna ako simbahan, hindi pag uwi ko niyan, susulat na ako. Talaga? Opo. Masyado kasi akong ano po eh, parang... May theme ka ba sa pag-compose mo ng mga songs? Ngayon po, meron po. May sinusundan ako. Talaga? Anong theme? Puro girl. Magayon, dalagita. Pero kang hiling. Yung hiling. May kwento po kasi yan. Ano naman yung hiling? Puro lahat po kasi lahat ng kwento, ng song ko, magkakasunod yan. Hiniling niya yung babae, kaso, hindi naman pala pwede. Okay. Tapos babalik ka pa ba, ganyan. May mga kwento siya eh. Talaga? Ito, na-release din ito? Na-release po siya lahat. Under Believe Music po siya. Tapos, as a composer din ba, nagkukuhaan ka ba, nag-a-ask ka rin ng mga ideas from other artists? Opo, lagi po. Kasi naniniwala naman po ako na hindi naman po ako lang yung may alam ng mga iba pang techniques. And kung hindi man po ako makapagtanong o hindi man sila makahingi rin sa akin ng mga techniques o tips na pwede ko maibigay, siguro yung sa panonood na lang, doon kami nagkakakuha na ng ideas. Umpisa ka ba, Ange, as an artist? What are the big challenges you've experienced and you faced na somehow, nakakayak yan. Alam niyo po, nang unang-una ko talaga yung nagsisimula, wala naniniwala sa akin. Talaga? Dumating po ako sa point ng... Sino ang naniniwala sa iyo? Siyempre po, family. But, kasi kapag sinabi pero nag-aaral ka pa noon? Opo, pag sinasabi... Kasi maganda... Hindi mo pinabayaan ang pag-aaral mo? Hindi po. Kasi, you finish? Yes po. Okay. Kasi, ang sabi ng nanay ko na, mag-aral ka na lang. Baka kasi mapabarkada ka. Oo, kasi alam ng mga tama naman po talaga. Hip-hop po eh. Baka maging mag-drugs ka. Exactly. And you never did that? Hindi po. Okay. Yun po ang proud na proud ako sa sarili ko. Baka mapunta ka sa mga barkadang mabubulok ka. Sayang yung pinaghirapan ng ate mo, kuya mo, and ako, ng mami ko. Kasi wala na po akong dad eh. Okay. 2 years old pa lang po, wala na. So, ang nagiging challenge po sa akin yun na wala naniniwala. Kahit po mga classmate ko eh, bakit nagra-rap? Hindi ka makarating. Mga school activities, hindi ka nagra-rap? Hindi po eh. Talaga? Nahihiya po ako eh. Bakit nahihiya? Po talaga sila parang, rapper? You play the instrument. Baduy, jologs. Anong gano'n? Jologs mo. Buti hindi ka nawala ng gana to pursue hindi po. Ako po kasi yung tao na the more akong binabash or the more walang naniniwala sa akin, mas naniniwala ako sa sarili ko. Okay. Kasi wala na nga naniniwala sa'yo, da-down mo pa yung sarili mo. Ito na nga po. Nagpunta ako ng gig. Ang aga ko pumunta ng gig, 6 o'clock nandun na ako. Ayaw po kasi malate. In the morning? In the evening? Evening. Pero ang event pa po May gig kayo nun? Opo, with your group? Po, hindi po. Wala pong kakilala. Solo ka lang? Parang ang ginagawa po kasi namin, bago ka makarap, kailangan mo bumili ng ticket. Imbis na ikaw ang babayaran, ikaw ang magbabayad. Saan naman yan? Hindi ko po makakalimutan yan sa may Binondo.
Binondo. Sa may taas po niyo ng parang hotel doon sa Binondo. Ilang taong ka nun? Parang I think 17 years old, 16, ganun. Talaga, dumadayo talaga kayo. Oo, yung baon ko yun, yung allowance ko, ina-advance ko kay ma'am. Oo. Sabi ko, ma'am. Alam niya kung saan mo gagamitin? Hindi po. Sabi ko lang sa kanya, magigig ako. Ganyan. Oy, ba't ka hingi ng pera? Ba't ka hingi ng pera, ganito. Hindi, para lang may extra lang ako. Pero hindi niya alam na bibili pala ako ng ticket, pamasahe ko yun. Kasi kapag wala akong ganun, sasabit ako sa jeep. Ganun, totoo po yun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Totoo po yun, inabutan ko yun. Yung ganung experience po sa buhay ko. So, punta ako na maaga doon, bumili ako ng ticket, wala pang tao. Hanggang sa dumami ng tao, di pa ako nakakanta. Hanggang sa wala ng tao, 2 na lang ang nakikinig. Kumakanta ako. Doon ko na parang, tutuloy ko pa ba to? Hindi ka na wala ng gano'n? Tinanong ko na po yung sarili ko na. Anong sagot ng sarili mo? Nandiyan ka ni. Pero you were only 17. Malayo pa si Chinita Girl. Yes po, wala pa yun. Naglalakad po ako nyo sa may Binondo. Wala po akong pambili ng ano. Kasi naubos na bulat eh. Sabi ko, ano kayang plano sa akin ni Lord? Laging ganun yung tanong ko. Anong plano sa akin ni Lord? Tutuloy ko pa ba to? Tinatanong ko yung sarili ko na eh. Tutuloy mo pa ba yan, LB? Vince, tutuloy mo pa ba yan? Mapapaiya ka na sa mga taong mag-aral ka na lang, mag-working student ka na lang, mas maganda yan. Tapos parang naglalaban po yung sarili ko na, hindi, huwag kang hihinto. Pinasok mo na yan eh. Naniniwala ko. Pero walang assurance na sisikat ka. Yes po. Pero kasi po, pero kung nagtuloy ka sa pag-aaral mo, tuloy-tuloy, at least matatapos ang pag-aaral mo. Yes po. Sabi ko nga, may dahilan kung ba't ako napasok dito sa hip-hop scene. Kaya hindi ko hihintuan to. And yun na po yun. Doon na po yun nag-start. Hirap po, sobrang hirap. Kung tatanungin lang po ako sa mga challenges, ang dami po. Meron pa nga po ako nag-gig ako na kumakanta po ako, tapos wala na nga nanood, pagbaba pa po namin, yung adobo na may rice, nasa supot pa, kakainin mo walang kutsara tinidor. Alam niyo po yung parang kakainin mo lang sa supot? Hahalu-haluin mo pong ganun. Ganun po, nakaranas po ako yun. Kaya parang sabi ko, tama na. Stop ka na, tama yung mami mo. Na mag-aral ka, mas maganda ang future mo. Ganun po yung, ganun po yung nakikita ko na rin. But sabi ko, kung nagawa ng iba ang gagawa ko din. But there's only one Andrew E. Yes. Di ba? Hindi alam ng mga tao na, aside from doing, composing song and as a rapper, you're also a DJ, a radio DJ in particular. Paano ka napunta doon? Ito na, napakaganda yun. Alam niyo po, nagpapasalamat ako sa mga tao na niwala sa akin dyan. Una-una muna kay Boss J-Mac, asawa po ni Kati G, na nag-apply ako, nagpasa ako ng audio sa kanya, ng voice over ko. Kasi pangarap po talaga ng nanay ko, kasi mascom po ko Sabi ng nanay ko, mag-radyo ka anak. Siyempre pag sinabi ng mama mo, parang, sige ma. Pwede na-apply sa ibang radyo. Isang radyo lang in-applyan mo. Nag-try na po ako sa Adamson University, nag-ano po ako dyan, nag-radio, rin po ako dyan. Parang yung campus radio, mga ganun po sa campus. Na taga-time check ka lang, tapos sa mga estudyante, prayer na po, parang ganun lang atake. Tapos po dito na sa 1FM, kagad. Sabi naman your very first na pinagtrabahuan mo? Yes po. Na radio po Yeah, first. Kasi marami na rin po akong pinag-work na iba. As a radio DJ, 1FM po talaga. So, nag-submit ka ng demo? Demo. Asa ako. Sabi kasi ng ma'am ko, mag-radio DJ ka, ganito, gawin mo. Mag-apply ka, ganito. Ganyan. Ako po, masunurin ako sa mami ko Sabi ko nga po, naniniwala ako sa magulang at nanay ko. Nanay, tatay ko na po kasi siya. So, pasa po ako demo. Ang tagal po bago ako sagutin. Months. And then, nawala ka ng gana. Ako po kasi parang, okay, kung para sa akin. Kung hindi para sa akin. Tahimik lang ako. Sabi ng nanay ko, nagpasa ka na ba ng demo? Ganito. Di nga naiisip ko nga po mag-apply na lang rin sa iba kasi marami naman siguro sa akin kukuha, ganito. So parang nililis ko siya Hanggang sa, binalikan ko po si ma'am na, naghahanap na daw sila ng DJ. Sinat na kasi ako na, bro, kailangan na namin ng DJ. From 1FM. From 1FM. Tapos,
yung mga update ko, kasi nangangamusta po ako, nag-send ako ng quotes. Nag-send ako ng quotes na nangangamusta ako. Natabunan na yung mga VO ko. Voice over ko na sample. Okay. So, pinasendan niya ulit ako. So, nag-send po ulit ako. Iniba ko naman yung atake. Sabi ko, baka napakinggan niya na yun. Hindi maganda. Okay. Sinend akong bago. Doon na po. Sabi niya, sige, magpasa ka na ng resume. Ganito. Ano yun? Yung voice mo, tayong pinag-aaralan mo how to... Paano yung atake? Yes po. Ganun. Talaga? Ano po? Nagustuhan naman nila. Gustuhan naman po nila. Nakatulong ba ang pagiging radio DJ mo sa promotion ng sa nangyaring Chinita Girl? Mas marami po naging gigs. Kasi po, syempre, nagkaroon na ng face si Chinita Girl talaga. Na. Ako na, yung... Did one radio, hindi ka ba, huwag ka nang kumanta? Mag-work ka lang. Ang maganda po sa 1FM, kalabosing, lalo na sa presidente po namin, talagang sinuportahan din po nila ako. Okay. Kunyari po, may mall show ang radyo. Okay. Ikaw ang... Laging on front. Ikaw ang ano dyan, superstar dyan. Ikaw ang superstar dyan. Sige, kanta ka dyan. Ito, sige, ikaw ano dyan. Ganun po. Tumaas ba ang iyong position after Chinita Girl? Na-promote ka ba? Hindi ko tinitignan, pero siguro maraming perks. Like? Hindi. Pinahawak na po nila ako na, hindi po. Okay. Kumbaga, pinahawak na po nila ako ng social media. Na mas pinagkatiwalaan na po nila ako na may mga tao na naging project leader na po ako, head ng isang mga project, lahat ng mga social media content, interview, gano'n. Pinagkatiwala na po nila. So you work lang regular employee kanila? Parang gano'n na po. Okay. Pero, you've been there for 3 years. Yes. Sabi mo, di ba? Po. And everything is okay, doing well. Is music or singing a lifetime thing for Angelo? Hanggang sa magkaanak na po ako na maraming anak, yun na po ipapamana ko sa kanila. Mention yung anak, how's love life? Masaya po ako. May inspirasyon po ako sa buhay na nagbibigay sa akin na magpatuloy pa lalo. She loves your music? Opo. Talaga? Opo, na mas sabi niya, ganito gawin mo, ganun. Madami rin po siya nabibigay sa akin na... But you're not married yet? Hindi pa po. Hindi pa okay. po. Bada pa eh. Okay. Ano siya? Musician din siya? Nagpe-paint po siya. Okay. Have you composed a song for her? Opo, meron na. Talaga? Na-release mo na rin yung song na yun? Sabi ko nga po, yung kanta na yun, pangkasal yun eh. Talaga? Oo, pangkasal yun. Siga. Pwede bang sa akin gano'n lang, huwag ka nang alinlangan ba? Dito katang isip na parang panaginip. Maglalakbay na tayo lang dalawa kahit saan mapunta. Narinig na niya yan? Opo. Anong sabi niya? Nagulat po siya. Basta kumpleto na po Kumusta ang feedback sa song na yan when you released it? Hindi ko pa na-release. Hindi pa na-release? Opo, parang sa kasal ko. Sa kasal mo pa lang siya i-release? Opo, na parang sinasabi ko. Kailan yung kasal na yun? Wala pa po, matagal pa. Paano yan? Maluluman na yung song mo. Hindi po yan, okay lang yan. Talaga? Are you sure? Yes, so. Anong advice mo? You're 23 lang po. Anong advice mo sa mga kabataan natin or someone na who wants to pursue a career in music? Alam nyo, unang-una muna bago kayo mag-push sa music nyo, paniwalaan nyo muna yung mga payo rin ng mga tao na sa paligid ninyo. Kasi maraming nagpupush sa music, but hindi nila pinapakinggan yung mga nasa paligid nila. Hindi sila napapabuti dun sa music din nila. Mas mabuti din na bago ka pumasok sa gusto mo, meron ka din dalawang option. Ano ito? Meron kang option na sinasabi nila na mag-aral ka, mas makakabuti sa'yo, o mag-music ka, mas nakakabuti sa'yo. Kasi hindi madali ang pagpasok sa music. It takes time, kailangan mo ng effort. Pero sinabay mo. Yes. Pag-aaral ang music. And kailangan mo na talagang yung dedikasyon mo nandyan talaga. Yung buhay mo, ibibigay mo talaga. Kasi hindi siya laro na, hindi siya yung sobrang dali na masasabi ko. Ang music kasi sa akin, ito yung nagbago ng buhay ko eh. And ang mapapayo ko sa inyo,
siguraduhin nyo na talagang gusto nyo yung music. Kasi kung papasukan nyo na yan, huwag yun ang hintuan. Kasi kapag nag-start ka na, hindi mo pwedeng masabi na, ay, hindi ako nag-hit. Eh, malay mo, after 10 years, yung song mo palang ginawa na yun, mag-hit bigla. Nagugutom ka naman. Pero, yun nga po ang sinasabi ko sa kanila. Okay. Kailangan mong kumonsult, kailangan mong, alam mo, may option ka na sustain yung career mo. Ako, ganun ang ginawa ko kasi estudyante you're ako. lucky because maaga kang nagbigyan ng break. Yes, yun po talaga. Yun nga po, talagang kailangan mo. But, nag-start ako 7. So, ang tagal din. Eh, parang hobby-hobby mo lang yun noon kasi you're young. Yes. Di ba? But, nakaranas din ako ng mga walang-wala talaga. Nag-i-start, parang hindi ka paniniwala ng tao. So, yun nga yun. Kailangan mong maging handa dun sa papasukin mo. Hindi siya ganun kadali talaga. Mahirap. What's the best thing you've learned in this industry? Be humble always. And lagi mong tignan yung mga na bagay na nangyayari sa buhay mo para na-appreciate mo pa rin yung mga bagay na meron ka dati. Huwag lalaki ulo mo. Lahat, always tignan mong opportunity. Kasi may mga bagay, dadating tayo sa point na yung mga nadaanan mo na dati, ayaw mo na ulit balikan eh. Nangyari na sa akin yan. Na-interview na ako dati. So, ayoko na ma-interview. May mga ganyan. Totoo po yun Totoo yan. Darating sa utak ng isang artist na may TF ba dyan? Okay, oo. Walang TF dyan eh. So, dapat huwag niyong ilagay yun. Huwag niyong ilalagay yon sa utak niyo. Kasi ako, meron man o wala, opportunity yan. Hindi mo alam na kung sino yung taong nandyan, sino yung taong makakausap mo dyan, na pwede palang, hindi lang TF ang kaya niyang ibigay sa'yo. Big project ang bigay niya sa'yo. Yes. Ako naniniwala ko doon. Ang dami ko natutunan sa industry, and ang sa industriya natin, palakasan ng loob. Huwag ka magpapakain. Okay. Kasi kapag nakain ka ng sistema, nakain ka ng mga tao na sa paligid mo, ikaw ang matatalo. So, be yourself. Intrigues. Yes. Nabash ka na ba sa mga songs mo? Nabash na ba ako? May mga times na din po na parang... Lahat ba One hit nagustuhan wonder, ng one hit Chinita wonder. when it was released? Naniniwala ako na hindi lahat nagustuhan Chinita. Okay. 70-30 naman yan. Naniniwala ako na 70-30 lagi ang opinion ng isang tao. Minsan 70% na gusto nila, o 30% na ayaw nila, or 70 na may ayaw sa'yo, 30% na naniniwala. Ganun po yan eh, naniniwala ako. So, para sa akin, may mga dumating din eh. One hit wonder ka lang. Sa akin nga, okay lang. Okay, Sa akin, hindi ako mahilig sumagot eh. But nasa utak ko lang na okay lang. Yung iba nga, Kung naisip mo ba billion. yun? Naisip mo ba yung one hit wonder ka lang? Tingin ko po, one hit wonder ako sa ngayon. Okay. But tinitignan ko kasi yung mga song ko in the future na boom. At tulad po niyan, yung paborito kong song na Lipad. Kwento po ng buhay ko yun. Kwento po siya ng Lipad. Paano nga? How does it go? Sabi sa akin ng aking nanay, mag-aral daw ako, mabuti nang makamit ko ang magandang buhay, lumaki, kasi kami nang wala ng tatay, kaya nagpatuloy na lang naman ako sa buhay, naglakbay tumulay sa tunay na buhay, kasabay namin si inay, nakaalalay, hanggang makamit ko na ang aking mga gusto. Parang, But still unreleased? Yes po. Release na po yan. Sa Spotify din? Yes po. Sabi ko nga po, after 10 years or 5 years, biglang boom yan eh. So, all these songs, you're earning? Yes po. Na-release sa mga music apps? May mga advance payment. Wow! Pag-PA, after ng PA. What's your vision as a musician, artist? Nakita ko po ang purpose ko pagdating sa music. Yung vision ko, hindi lang po ako makagawa ng music, kundi maka-encourage din ako ng tao na wala palang imposible dahil lang galing din siya dyan. Kasi po, parang ang ginagawa ko sa music, hindi lang po siya yung para makapagpakilig. Hindi lang po siya yung para masabi na ang galing ng artist na to. Okay. Kundi, ang nakikita ko po sa paggawa ko ng music, kundi, ako yung kinukwento niya. Ako yung nandyan sa kanya na wala rin pala siya dati. Tapos kaya ko din pala. Ay, gagawin ko nga yan. So, ganun po na makahikayat ako ng mga taong nangangarap din. Okay. Na walang imposible. Kasi nanggaling po ako talaga sa
Ay, pero hindi naman kayo mahirap na. Yes, nakakaano naman po kami. But, hilig mo lang, kaya willing kang dumaan sa paghihirap. yes po. Diba? Kasi marami pong mga If you don't pumapasok love what you're doing, baka hindi mo pinursu, Yes, right? Marami po kasing may hilig na pamahal sila, but hinihintuan nila eh. Kasi because of other factors. Yes. But wag kang hihinto. Swerte ka na kasi you're the youngest, wala kang binubuhay. So, lahat ng mga income mo o pera, allowance mo, pwede mong gastusin anywhere you go. Ay, ano po kami, tulong-tulungan po talaga kami sa farm. Okay. Pero ngayon, ikaw na lang. Po. Ngayon, ikaw na lahat ang sumushoulder ng expenses sa bahay. Tulong-tulungan pa rin po kami. Opo, parang ano po namin sa mom namin. May gift kami kay mom. Talaga. Tumutulong pa kami sa mom namin. As an artist, Ange, how would you describe yourself in 3 words? Legendary. Wow. 3 words ba yun? Legendary. Syllables yun. Para sa akin, legendary. Darating ako sa point na tatawagin nila akong legend. Talaga. Lil Beansy legend. Wow. On that note, bago kayo pakawalan, sample of the Chinita girl na. Kamatayan to eh. Oo. Yun. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighanin na. Di ko mapigilan aking nadarama. May chinita girl, may chinita girl. Thank you very much, Mr. Angelo Shalcita, and good luck to your career as a rap artist and to your songs. More hit songs. Meron po pala akong tour ngayon sa Australia. Wow, when are you leaving? October 1, nandyan po ako sa Sydney, Australia, and also Melbourne. Makikita nyo po ako dyan. And tulong po yan ni Chinita Girl. Talaga? Dahil po ay Chinita. Direct nag-invite sa iyo ang mga taga-Australia, Filipino-Australia? Yes po, mga Filipino. Talaga? How about your socials? How to follow you? Pwede nyo po i-follow sa Lil Vincygram on Instagram, syempre. And sa Facebook page ko po is Lil Vincy. And mismong personal account ko, Angelo Shalcita. Okay. Walang gigs local? Local gigs ko naman po, Bicolandia. Kasi po may bago po akong song na nilabas na Magayon. Okay. And then nagustuhan po ng Bicol. Okay. Ng government ng Bicol and yung organizer po ng Bicolandia. Wala po eh. Napunta lang po ako ng ng Bicol. Si Kong Ninya na isama po ako doon. And then sabi niya, alam mo ba yung Magayon? Ay, ano po yun? Sabi niya, maganda yun. Gawan mo ng kanta, sabi niya. Siya ang nag-encourage sa iyo. Tapos na yun. Natapos na po. Release na rin yun. Yes po. Magayon na bini-bini na biglang dumating. Nagbigay saya sa mundo ko na madilim. Kita sa aking mata saya ko at pagkalo. Di ko akalain, tinadhana sa akin. Tinadhana sa you found yan? Yeah. Bicolandia ba, girlfriend mo? Opo, may ano po silang... Sakto lang po talaga. Sakto lang din mo. Again, thank you very much, Angelo Shalcita. Thank you so much po. I love you so much sa inyo lahat. And good luck. And more power. Maraming salamat. Okay. At this point, we would like to thank some generous friends. To Mr. Eugene Yap, the General Manager of Bayview Park Hotel, Manila, your home by the bay. And to Miss Vernie Galang, the Sales and Marketing Manager, and her assistant, Miss Shannon Sornes. Thank you very much for your support. And to GIA Soap Making based in Davao, and to Olga and Fritzy of Nes Astilla Salon. They have 3 branches in Metro Manila. And to a good friend of mine, Arthur Catibug, now based in Italy. Thank you very much for your support. Till next episode, as we bring you more meaningful and inspiring stories only here on Click Celebrity Corner.